Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa ating patuloy na pagdiriwang ng Pasko, tayong lahat ay inaanyayahan upang ibahagi ang pagmamahal, ang kagalakan, at kapayapaang dala ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Sa ganyang diwa, upang tayo ay puspusang makapagbahagi ng buod ng ating pagdiriwang, tayong lahat ay magsisi sa ating mga kasalanan. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos, lalo na sa maraming beses na tayo hindi naging mapagmahal, na tayo hindi naging tagapagbahagi ng kagalakan, tayo ay hindi naging daan ng kapayapaan para sa iba. Pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob kami iyong nilikha. At sa iyong pagtatangkilik kami iyong pinadadakila. Sa pagkakatawang tao ng iyong anak, kami iyong itinuring na hindi na iba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya na totoong maipagkakapuri mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa siya na ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay. Nakita namin siya, pinatutuhanan sa inyo, at pinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa Panginoon ay magalak, ang masunurit matapat. Sa Panginoon ay magalak, ang masunurit matapat. Ang puwan ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya ay ulap na lipos ng kadiliman. Kahari niya ay tapat at salig sa katarungan. Sa Panginoon ay magalak, ang masunurit matapat. Iyong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahayag iyong kanyang katwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginoon ay magalak, ang masunurit matapat. Sa tapat, ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisan ay amang puso maghaharit kagalakan. Ang matuwid, ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa niyang ito ay dapat nating gunitain at sa poon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginoon ay magalak, ang masunurit matapat. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok.
Kasunod niyan dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Sa loob po ng pagdiriwang ng tinatawag na Octave Christmas ay ang kapistahan ni Apostol San Juan na ngayon ay ating ginugunita at ipinagdiriwang. Sino po si San Juan? Si San Juan ang sumulat ng ika-4 na gospel. Siya yung the fourth evangelist. At ayon sa mga nag-aral ng banal na kasulatan, siya yung pinakahuling sumulat. Ang nauna ay si San Marcos at sumunod ang dalawa, San Mateo at San Lucas, at ang pinakahuli ay si San Juan or si Saint John the Apostle. At pinaniniwalaan na ang kanyang panulat ay deep, malalim, or Saint John the Evangelist, ang kanyang panulat ay very theological. Kaya nga ang sabi ng iba, ang hirap intindihin ng kanyang, o napakataas ng kanyang panulat. Marahil sapagkat nung panahon na isinulat niya ang tungkol sa ating Panginoong Hesus, malalim na ang kanyang naging pagninilay. Malalim na ang pagninilay ng sambayanan na nabuo dahil sa ating Panginoong Hesus. At dito sa ganung konteksto niya isinulat yung kanyang pagpapahayag at kwento or narrative tungkol sa ating Panginoong Hesus. Sa kanyang unang panulat, sinasabing ang salita ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin, which confirms not only the origin of Jesus, but the divinity of Jesus. At sa kanyang pagpapahayag na yan, ay iniuugnay natin ang pagpapahayag ni Propeta Isaías sa Lumang Tipan at kaugnayan nito sa pagsusugo ng Diyos sa tagapagligtas. Hindi siya salita lamang, hindi siya pangako lamang, kundi ang pangakong ito ng Diyos na magpapadala ng tagapagligtas ay natupad. Na siyang kasamang ipinapahayag ni Saint John, ang ibanghilistang si San Juan. At sa araw na ito, ay hindi lamang ipinapahayag ang katotohanan yan, pinapatunayan na ito ay totoo. Kung kaya nga, sa pagpapatunay na ito, ng pagsilang ng Diyos, ng manunubos, ang Diyos na nasa sa atin na kung tawagin ay Emmanuel or God with us, ang hamon sa atin ay papaano natin tinatanggap ang katotohanan iyan. Wala na sa Diyos ang
pananagutan o tinupad na ng Diyos ang kanyang pangako. Nasa sa atin na ang pananagutan upang yang kanyang isinugo on the one hand and on the other hand ang ating kaligtasan ay maging makatotohanan sa buhay natin. Sa makatwid, itong realidad na ito upang maging totoo sa buhay natin, tayong lahat ay inaanyayahan na buksan ang ating puso, maliwanagan ang ating isip, at maniwala katulad ng naging pagpapahayag at paniniwala ni Saint John, the beloved disciple. Sa ating mabuting balita, narinig natin na sa pagpunta nila sa libingan ng ating Panginoong Hesus kasama si San Pedro, pagpasok ni Saint John, ano ang kanyang nakita? Kapareho din ang nakita ni Saint Peter. Pero ang pagkakaiba nila, naniwala kaagad si Saint John na ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Ibig sabihin, sa kanyang pagsilang at sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, hindi lamang ito magkaugnay, kundi ang pundasyon ng paniniwala sa muling pagkabuhay na siyang rurok ng ating pananampalataya at foundation ng ating pananampalataya ay hindi lamang nagsimula doon, kundi nagsimula sa ating paniniwala o dapat magsimula sa ating paniniwala sa Diyos na isinilang sa gitna natin. At yan ang halimbawang ipinapakita ni San Juan. Yan ang kanyang paniniwala. Yan ang kanyang buhay na ibinabahagi sa atin. Sa makatwid, kung iuugnay natin ito sa Pasko ng Pagsilang, ang kanyang buhay ay buhay ng pagtupad sa kanyang pananagutan bilang nakatanggap ng biyaya at nakasaksi sa katotohanang daladala ng ating Panginoon. Ano yun? Una, hindi lamang siya naniwala. Ibinahagi niya ang kanyang karanasan. At sa kanyang pagbabahagi, isinabuhay niya ang pagmamahal at kapatawarang tinanggap niya mula sa Diyos na ito na nakipamuhay sa atin. Sa makatwid, ganun din ang inaasahan sa atin mga kapatid. Sa ating pagdiriwang ng Pasko, may hamong iniiwan sa atin. May pananagutang iniaatang sa atin. Ang Paskong ito ay hindi lamang pagsasama-sama ng pamilya. Ang Paskong ito ay hindi lamang pagbibigayan ng regalo. Ang Paskong ito ay paniniwala sa sanggol na isinilang sa piling natin at sa ating paniniwala, tayo ay inaanyayahang isabuhay ang daladalang kaligtasan ng sanggol na ito at ibahagi ang karanasan natin ng pagmamahal, kapayapaan, kapatawaran at kagalakan dala ng ating pananampalataya
sa Diyos na ito na isinilang sa gitna natin na ang dala ay kaligtasan. Kaya sa tuwing tayo ay makakarinig at makakabalita ng mga hindi pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, dalawang bagay ang dapat magbukas o dalawang bagay ang ipinapahayag niyan sa atin. Ang una ay ang pagtatanong sa ating mga sarili, paano tayo nagbahagi ng ating pananampalataya? Paano tayo tinutupad o paano natin tinupad ang pananagutan natin para makarinig din at makaranas din ng naranasan nating pagmamahal, galak, saya at kapatawaran. Ang iba na hindi pa kilala si Kristo, ibinabahagi ba natin yung karanasan na yun sa pamamagitan ng ating halimbawa at pagsasabuhay ng ating pinaniwalaang iyan? Ngayong umagang ito, mga kapatid, sa kapistahan ni San Juan, ganyan ang paanyaya sa ating lahat. Kung papaanong ibinahagi ni San Juan ang kanyang karanasan kay Jesus at ang kanyang pananampalataya, ganun din ang paanyaya sa atin within the celebration of Octave Christmas. Hindi natatapos noong December 25 o kamakalawa ang pagdiriwang ng Pasko. Ang Pasko sa buhay natin bilang mga mananampalataya ay araw-araw na pananagutan. Pananagutan para ibahagi, paniwalaan at isabuhay ang katotohanang dala ng ating Panginoong Hesus. Ang pagmamahal ng Diyos, ang kapayapaang dala ng batang ito na isinilang sa gitna natin, ang kagalakan, bunga ng kaligtasang kanyang daladala, at ang kapatawarang tinanggap natin dahil sa kanyang pagsasakripisyo at pag-aalay ng buhay sa ating. Kaya nga, ang tanong sa atin ay, papaano natin ito ipinaparanas at ibinabahagi sa iba? Paano tayo nagmamahal? O tayo ba ay nagmamahal o lubos na nagmamahal? Tayo ba ay nagpapatawad? Marunong ba tayong magpatawad? Nababanaagan ba sa ating disposisyon at sa ating mukha at sa ating kilos ang kagalakan araw-araw? Hindi lamang dahil sa mga blessings na natatanggap natin, kundi dahil sa pananampalataya o bunga ng pananampalataya na tinanggap natin. At tayo ba ay nagiging daan ng kapayapaan ng bawat nakapaligid sa atin? Nag-i-exude ba ang ating buhay ng kapayapaang bunga ng ating pananampalataya? Ngayong umagang ito, mga kapatid, nawa sa kapistahan ni San Juan, ang mga hamong iyan ay maging totoo sa buhay natin para laging Pasko, araw-araw sa buhay natin bilang tumanggap kay Kristo na isinilang sa gitna natin. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po lahat. Manalangin kay mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang aming mga alay at ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin ng huling hapunan ang lihim ng iyong salitang walang hanggan ay aming mapagsaluhan bilang iyong pahayag na idinulot kay San Juan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin naging hayag, nakapiling, dating kapiling mo'y ngayoy naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon. Upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos, na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo. Lupa't langit ay namumuno ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ganyan din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisil-nisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang lahat dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na mapapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iharap mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at taliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na paging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Angels we have heard the night, sweetly singing o'er the plains, as the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Shepherds, what is jubilee? Why your joyous strains prolong? Say what may the tidings be, which inspire your heavenly song? Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see, Him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis. Ang isasagapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Angels we have heard and heard, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains.
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang iyong salitang nagkatawang tao na ipinangaral ni San Juan, ni Apostol San Juan, ay mamalaging nananahan sa amin, pakundangan sa banal na pakikinabang sa ipinagdiriwang na paghahain sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Monghing Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Bangkitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kaniroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangumubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mahamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis na mula sa puna ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, ang misa ng pagsalubong sa kapanganakan ni Kristo sa December 24 ay sa ikawalo ng gabi. Sa December 25, ang araw ng Pasko na pagsilang, ang mga oras ng misa ay katulad kapag araw ng linggo. Ang misa ng pagsalubong sa bagong taon sa December 31 ay sa ikawalo ng gabi. At sa unang araw ng Enero 2026, ang mga oras ng misa sa karangalan ni Maria bilang ina ng Diyos ay katulad ng sa araw-araw.
Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa at mangyaring magabayan ng mga schedules na nakapost sa ating FB page. Sa mga misa pong iyon, ay hinihikayat tayo mag-alay ng mga goods gaya ng bigas, dilata, noodles, at mga katulad nito na ating ibabahagi sa mga kapatid natin nangangailangan. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 8:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasal. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalaala ng kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mahamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
Magandang umaga po sa ating lahat. Kami po ay mag-uumpisa na ng panalangin pang umaga. Okay. Ang lahat po ay inaanyayahan na sumama sa panalangin pang umaga. Tayo po ay magsitayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Si Kristo ay pinanganak para sa atin. Halina't siya'y ating sambahin. Si Kristo ay pinanganak para sa atin, halina't siya'y ating sambahin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Si Kristo ay pinanganak para sa atin, halina't siya'y ating sambahin. Sapagkat ang Diyos ay Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala, nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan, kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Si Kristo ay pinanganak para sa atin, halina't siya'y ating sambahin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalingan niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Si Kristo ay pinanganak para sa atin, halina't siya'y ating sambahin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba at ilang ng masa. Ako ay tinukso doon at sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang sila ang nakinabang. Si Kristo ay pinanganak para sa atin, halina't siya'y ating sambahin. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Si Kristo ay pinanganak para sa atin, halina't siya'y ating sambahin. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Si Kristo ay pinanganak para sa atin, halina't siya'y ating sambahin. Tayo po ay manalangin. Halina't magdiwang sa ating purihin ang Mesiyas na isinilang sa Belen. Sambahin natin, Hari ng mga anghel. Halina't siya'y purihin, halina't siya'y purihin. Purihin natin ang Kristong Diyos natin. Kayo'y mag-aawitan ng may kagalakan, kayong mga anghel at ang mga banal, ang dakilaing Diyos sa kaitaasan. Halina't purihin, halina't siya'y purihin. Purihin natin ang Kristong Diyos natin. Kami bumabati sa ngayong sinilang kay Kristo Jesus ng kaluwalhatian. Siya ngayon nagtao sa inyo ng totoo. Halina siya'y purihin, halina't siya'y purihin, purihin natin ang Kristong Diyos natin. Mga pastol, sabihin sa amin ang nakita ninyo. Sino napakita dito sa mundo? Isang bagong silang na sanggol ang aming nakita at ang pulutong ng mga anghel na nagpupuri sa Diyos. Alleluia. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uho kong kaluluwa ay tangi Ikaw iyong hangad. Para kung tuyong lupa na tubig ang siyang lunas, baya mo sa santuaryo sa lugar na dakong banal, Ikaw ay mamasdang ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Lamang ka na gunita ko samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Pagkat ikaw sa tuwi na ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong maawit. Itong aking kaluluwa ay sa iyo lang naghahawak, pagkat ako ang hawak mo, kaligtasay natitiyak.
Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mga pastol, sabihin sa amin ang nakita ninyo. Sino ang napakita dito sa mundo? Isang bagong silang na sanggol ang aming nakita. At ang pulutong ng mga anghel na nagpupuri sa Diyos. Alleluia. Sinabi ng anghel sa mga pastol, ibinabalita ko sa inyo ng may kagalakan, ngayoy pinanganak para sa inyo ang tagapagligtas ng sanlibutan. Alleluia. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga nilikha. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga kalangitan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, mga anghel ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga tubig sa ibabaw ng langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin niyo ang Panginoon, kayong lahat na bumubuo ng kanyang hukbo. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin niyo ang Panginoon, araw at buwan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin niyo ang Panginoon, mga bituin sa langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga ulan at hamog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng hanging umiihip sa sandaigdigan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, apoy at init. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, nakapapasong init ng matinding lamig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga hamog at niebeng nalalaglag. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga araw at mga gabi. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, liwanag at kadiliman. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, granizo at ginaw. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, yelo at niebe. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kidlat at mga ulap. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. O lupa, dakilain ang Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bundok at mga burol. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin niyo ang Panginoon, lahat ng tumutubo sa lupa. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin niyo ang Panginoon, mga dagat, mga ilog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bukal ng tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin niyo ang Panginoon, mga balyena at lahat ng nilikhang nasa tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng ibon sa impapawid. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kawan at mga mailap na hayop. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Lahat ng tao sa daigdig, purihin ninyo ang Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, bansang Israel. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga saserdote ng Diyos. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga lingkod ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga tapat. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ang Panginoon, lahat ng banal at mababang loob. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, Ananias, Azarias, at Misael. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Pagpalain ng Ama at Anak at Espiritu Santo.
Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan, karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Sinabi ng anghel ng mga pastol, binabalita ko sa inyo ng may kagalakan. Ngayoy pinanganak para sa inyo ang tagapagligtas ng sanlibutan. Aleluya. Isang munting sanggol ngayon, ang sa ati isinilang, maliit ngunit tinatawag na Diyos na makapangyarihan. Aleluya. Purihin ang Panginoon, o ang Panginoon ay purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahil sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat ng bola ay tugtugin at siya ay papurihan. Ang Panginoon ay magagalak sa kanyang mga hirang. Sa nagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista, magsaya't magawitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayang nagmagsigawan. Nataglay ang matalim na sundang ng mga kamay. Upang yaong mga bansay nagmalabis ay gantihan at bigyan ang mamamayan ng parusang kailangan. Sa ganito, ang kanilang mga hari papangawan at ang mga pangunahin ay kadenang yaring bakal. Sangayon sa utos ng Diyos, mga bansay magdurusa. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang mga hirang niya. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Isang munting sanggol ngayon ang sa ati isinilang. Maliit ngunit tinatawag na Diyos na makapangyarihan. Aleluya. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Pinanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangang tagapayo, ang makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at panatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Inihayag ng Panginoon, Aleluya, Aleluya. Inihanag ng Panginoon, Alleluia, Alleluia. Ang kanyang mapagligtas na kapangyarihan. Alleluia, Alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Inihayag ng Panginoon, Alleluia, Alleluia. Sa pagsilang ng Panginoon, umawit ang koro ng mga anghel. Purihin ang ating Diyos na nakaluklok bilang hari at kordero. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel. Sapagkat niligap niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililikas niya tayo sa ating mga kaway at sa kamay ng lahat ng napupot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabaga ng ating mga magulang at aalalanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham, na iligtas tayo sa ating mga kaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng katastasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daranan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos, magbubukan liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patubuhan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparo nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagsilang ng Panginoon, umawit ang koro ng mga anghel. Purihin ang ating Diyos, nakaluklok bilang hari at kordero. Manalangin tayo kay Kristo na siyang niloob ng Ama
na magpanibago sa lahat ng bagay. Pinakamamahal na anak ng Diyos, pakinggan mo kami. Anak ng Diyos, kasama ka ng Ama noong pa mang simula at sa takdang panahon ay naging tao. Ipagkaloob sa amin ang pag-ibig na nararapat sa magkakapatid para sa lahat ng tao. Pinakamamahal na anak ng Diyos, pakinggan mo kami. Naging dukha ka upang kami pagyamanin. Ibinaba mo ang iyong sarili upang kami itaas sa pamamagitan ng iyong kababaang loob at sa gayoy makihati kami sa kadakilaan mo. Gawin kaming matatapat na lingkod ng iyong ebanghelyo. Pinakamamahal na anak ng Diyos, pakinggan mo kami. Nagniningning ka sa mga nananahan sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan. Pagkalooban mo kami ng kabanalan, katarungan at kapayapaan. Pinakamamahal na anak ng Diyos, pakinggan mo kami. Bigyan kami ng pusong matuwid at matapat upang makapakinig kami ng iyong salita at gawin itong ganap sa amin at sa daigdig para sa iyong ikadarakila. Pinakamamahal na anak ng Diyos, pakinggan mo kami. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon, ika-14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon ng simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para na rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio, manalangin tayo. Pinakamamahal na anak ng Diyos, pakinggan mo kami. Amen. Ating pong dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang karyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama naming makapangyarihan, sa pamamagitan ni Apostol San Juan, ay sinawalat mo sa amin ang iyong salita. Dati ay lihim, ipagkaloob mo ang kanyang ipinaabot sa aming pandinig, ay mapakinabangan namin ng may pagkaunawa at kaukulang pag-iisip sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Panalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. o Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa Sa ngalan ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa.